Listahan lang po yan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. Explain to the body how important is this itong mga classified documents. Kung ano ito to, magawa natin ng solusyon, gagawa tayo ng legislation, paano? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for that. So, para hindi ma-break ito, bago tayo meron pang gusto magsalita about this? Mr. Sir, Yes, sir. at this point lang po, anyway, nandito na rin po lahat. I would just like to emphasize na archipelagic tayo, marami tayong isla. At kung makikita po natin ay puro tubig po ito, tamang-tama po andito po ang ating Coast Guard na tingin ko kailangan talaga ng suporta po talaga sila. At hindi lang suporta sa gamit, sa sinasabi nilang radar, pero higit sa lahat sa polisiya, yung tinatawag na pleasure boats, no? Dahil hindi raw nila maipasok, no, ng marina. At this point, Mr. Speaker, There are 2 issues that we are going to tackle today. Unang-una yung the alleged PDEA leaks. Alam natin how important this issue is dahil nga it may compromise national security kapag ang ating mga government agencies ay gano'n na lang careless pagdating sa pag-iingat ng mga security classified documents. Alam natin, mayroon ba taga-NSA dito? National Security Advisor? Meron? Pero wala. But anyway, wala sila. I want them to explain to the body how important is this itong mga classified documents. Diba? Alam natin, we have classified these documents into restricted, pinakamababa, sunod confidential, sunod secret, then yung pinakamataas is top secret. And alam natin that unauthorized disclosure of these classified documents would mean something hanggang aabot ito sa national security natin. It may jeopardize national security. Ganun po ka-importante ito. Kaya kailangan alamin natin kung itong mga dokumento ba ay totoo o hindi. At kung ito man ay totoo, magawa natin ng solusyon, gagawa tayo ng legislation, paano maiwasan ang mga pangyayaring ito. Because, alam natin, unauthorized disclosure may bring down a nation. Alam nyo yan. Kaya nga siguro, it's just one example, baka mamaya, yung mga movement plan natin sa West Philippine Sea. Kaya nakaabang na yung mga Chinese doon, binubumba tayo, baka may nag-leak dyan na informasyon na andun na, nag-move na. Kasi kahit na unmarked yung sasakyan natin, nalalaman pa rin nila. Of course, they have the technology. Namumonitor nila yan through their satellite. Pero may posibilidad pa rin na mayroong unauthorized disclosure ng inyong mga classified documents dyan, particularly yung mga movement plans ninyo. So, ito'y napakahalaga po na dapat nating malaman ang katotohanan sa likuran ng isyu na ito. Pangalawa, yung tungkol sa seizure ng napakalaking halaga ng shabu doon sa Batangas. Alam natin sa buhay ng pulis, damn if you do, damn if you don't. Kung wala kang mahuling shabu, walang kwenta kang pulis. Kapag may nahuli ka, napakalaki nga, marami pang mag-speculate at magawa ng mga theories na gano'n. So, masakit din para sa isang operative na tayo'y ina-accuse ng kung ano-ano pa. So kaya kailangan natin to set the record straight, malaman natin kung ano talagang katotohanan, at kung may pagkakamali man, dapat makorek ito. Kung may pagkakamali. Just like yung estimate. Yung estimate na yan, na from 1.9 ay naging 1.4 sa actual. Well, estimate lang naman yan, pero dapat yung, as I've said, gusto nating
maganda, malaki yung impact ng ating operation. Minsan, nag-overestimate tayo. Pero sa atin, wala lang yun. Ako, wala akong pagdududa sa inyo. Wala akong pagdududa. Pero sa ordinaryong tao, kapag yan ay nabalita at nasaksakan ng mga kuminto, ang tao ngayon mag-iisip. Isipin mo, yung point something of a gram ng shabu, that would mean the billability or non-billability of the case. Magdepende rin siya ng point 1. Pwedeng makapag-bail yung suspect or hindi makapag-bail. Before I continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for coming over. To provide you a quorum. Thank you, Your Honor. So, yun pa yung sinasabi nilang nawawala from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Hindi naman talaga nawawala dahil nga sa estimate lang, wrong estimate ang nangyari, di ba? So, dapat maklaro natin ito dito. At pangalawa, yung bagong pangyayari ngayon, na tayo palaging yung supply ng shabu ngayon, galit na galit tayo hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palaging nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster na na-discover natin. At ang source, hindi na daw galing sa China or sa yung sinasabi nating triangle na yan, kundi Afghanistan na naman daw. So, ito dapat nating pag-aralan at ayusin para mag-improve tayo sa ating trabaho. At alam natin, yung mga Coast Guard, meron din silang sariling issue dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon at kanilang mga capability status. Lahat na i-take up natin ngayon. You have the floor, sir. You have the floor. Muli, maraming salamat, Chairperson Senator Bato de la Rosa, at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayon. Ito po ay noong Abril 15, higit kumulang 7:30 a.m. Sa isang checkpoint ay meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang approximately 2.3 kilograms. No? Ngayon, pagkasapat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan, yan mismo yung arrested suspect, no? Yung nandito po kanina, si Mr. Sarate, no? Para malinaw po sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo, ito'y napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, yan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Yan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinabuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So, sir, categorically, you can declare that there was no pilferage. Wala po. Walang And these pilferage. pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan na Okay. kumukuha na po ito. At before that, Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area. Thank you. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga mga tao po ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo, maraming tataka, paano pinagkasya dyan? Ayan na po ang best proof, ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no, na dinodocument ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang dalawang testigo. Next. Yan, ito na yung actual video. No? Kung makikita po ninyo, ito ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay, next please. Yan. So ayan po, yung suspect, parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Next please. So ayan po, no?
Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test. No? Ito yung tinetest. No? Muli, andyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang Barangay Captain, at ang media, para ma-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next, please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos po mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest, proceeding na, was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. Okay, next. Okay. So ito po yung mugshot nung ano, kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred, kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, andyan naman yung pangalan niya, and public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong, talagang nakakulong po yan, no? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung And Yes, in sir. fact, andito siya ngayon, di ba? Dinala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito po Andyan yan, at nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing Yes, sir. charges. Ano mga kasong nakapile siya? Dalawa po, ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka ng, kasi maraming plaka, at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba ibang charges, Jim? So yun yun. Okay. So yun po, Recently, nakakulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence ipapakita namin, that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the three-witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito yung 7:30 ng umaga. Ako po yung nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko makakalain ganyan kadami. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na hong media. So I was given a briefer. So sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, approximately mga ano po yan, mga 2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin nitong approximate, no, tansyahan lang po yan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwedeng paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No, kung ating titindihin, tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, ang nahuli... So, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, estimated, higit kumulang. Lahat ng klaseng lengguwahe, ginamit ko na po. No? So, sana po, sa akin lang, Mr. Senator, tama po kayo, napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan ng ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, sir. Thank you for that. Going back to my question, kindly answer the question. Was that intelligence-driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, ganun. So, klaro, random checkpoint. Checkpoint. Okay. So, that's talagang the Lord is watching us.
Sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Di ba? Dapat ma-checkpoint ka. Dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa Shabu na yun. So magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga tauhan dyan. Yun nga lang. Diretso na ako sa next tanong ko kanina. First time natin ito ngayon na experience na Shabu, ang traffickers ay mga puti. Di ba? Parang ano tingin mo? Yes, sir. Mr. Senator, pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po. Nasa korte na po ngayon. At kami po yung nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. I'm not asking the identities ng mga tao dito. I am just a general impression. Bakit nag-shift yung operations from mga Chinese, ngayon mga puti na involved. Yun lang, that's a general, I don't think this will jeopardize the case in court. Ang akin lang is, if you want to answer, bakit kaya biglang nag-shift na ganito, ibang tao na involved? Your Honor, in as much as I want to answer your question, however, yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay, but I just want to impress upon you that yung sub judice na yan, there is a Supreme Court ruling na whatever gustong malaman ng isang legislative inquiry ay hindi po yan covered ng sub judice rule, sabi ng Supreme Court. But anyway, that's beyond the, sabihin ko lang sa inyo, sinabi ko lang yan. Mr. Chairperson, Yes, sir. lahat po ibibigay po namin sa inyo. Okay Lahat nga. po ng Kaya nga sir, session po. kaya nga yung, Ibibigay po namin. tawag ito, yung executive session natin, Yes, sir. I'm willing to hear everything. Yes, sir. Lahat po ng info gusto nyo, bibigay po namin sa inyo Okay, po sir. lahat. Yes, sir. Thank you for that. So, para hindi ma-break ito, bago tayo meron pang gusto magsalita about this? Yes, sir. At this point lang po, anyway, nandito na rin po lahat. I would just like to emphasize na archipelagic tayo, marami tayong isla. At kung makikita po natin ay puro tubig po ito, tamang-tama po andito po ang ating Coast Guard na tingin ko kailangan talaga ng suporta po talaga sila. At hindi lang suporta sa gamit, sa sinasabi nilang radar, pero higit sa lahat sa polisiya, yung tinatawag na pleasure boats, no? Dahil hindi raw nila maipasok, no, ng marina. At this point, Mr. Speaker,